Hello guys, for today's video, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang sasagot ng plane ticket natin pag mag-break contract tayo bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Tinanong ni Cabs, pero lately talaga guys, maraming nag-PM sa akin sa FB page ko tungkol dito kasi marami tayong mga first timer ngayon ang gustong mag-break. As in guys, marami ang hindi nakakatiis. So, tinatanong nila una talaga is yung ticket. Natatakot sila na sila ang pabibilhin ng amo at saka may amo na nagsasabi na sila ang bibili kasi magbe-break sila ng maaga. Tig 1 month, tig 2 months, ganun. Yung tagal nila bago mag-break ng contract. So, ito, i-base na lang natin dito sa kay Cabs natin guys is 1 day ago. Post ko to sa FB page ko. Tanong lang po sana, diba pag nag-break contract ka sa amo, maghulog ng 1 month notice, sila po ba yung bibili ng ticket? Diba po may travel allowance pa, tapos annual leave, makuha ba kahit 10 months pa lang loads? Parang di pa nga po siya papayag. Sabi niya, pa-blacklist daw niya ako. Susulat din daw po siya sa immigration para di na ako makabalik dito. Possible ba yun? Wala naman po. Nagpasa lang ako ng notice kasi may problema sa Pinas. Ba't niya ako ipa-blacklist? Magsulat din daw siya sa email para din ako makabalik dito. Wala naman akong kasalanan. Okay naman po yung reason ng pag-break ko. May sakit kasi anak ko, malubha. Parang baliw kasi yung amo ko. Lahat na nakaasa sa artificial intelligence. Ito, conversation kasi namin to, ginapi-paste ko lang. Then, sabi niya, kahit maluba po yung anak ko, yung amo ko po, walang puso. Tinakot pa ako na di na makabalik dito. Tas ako pa, pabibili niya ng ticket. Nakasend na po ako tapos ng binigay ko sa kanya. Kanina, yun nga ang sabi niya, ipa-blacklist din na po niya ako para di na ako makabalik dito. So, nakasend na si sis natin sa immigration. So, nung binigay niya yung copy ng amo niya, ito yung sinabi. So, unahin muna natin yung tanong niya na may makukuha pa daw. Anong makukuha niya? Kakakuha pa daw siya ng travel allowance. Sa travel allowance, huwag ka nang umasa doon. Kasi, lalo na pag break contract ka, may mga amo talaga na hindi nagbibigay. Huwag mo na yun i-expect. Kasi maliit lang naman din yung travel allowance. O yung sinabi na amo niya na siya pabibilhin ng ticket. So nagtanong siya sa atin kasi nag-worry siya na siya ang bibili ng ticket kasi wala siyang budget para doon. Ito, ako pabili niya ng ticket. Tinako daw siya na ipa-blacklist tsaka siya pabili ng ticket. Pag ikaw ang pabili ng ticket, huwag kang bumili. Kasi nasa kontrata natin yan na responsibility nila yung ticket natin. Mapa-break man yan, terminate or finish contract, sila ang may sagot nun. Pag i-insist talaga ng amo mo na ikaw talaga ang bibili ng ticket mo, humingi ka ng tulong sa sa Philippine Consulate, sa labor. Hingi ka doon ng advice kung ano yung dapat mong gawin. Sabihin mo yung sitwasyon mo sa kanila para mabigyan kanila ng tamang advice na tamang gagawin. Kasi pero pag yung naipit ka na talaga na kasi may mga agency naman tayo pero may mga agency kasi na yung hindi, alam mo yun, may agency na okay naman, may agency na pumapanig sa'yo, may agency na pumapanig sa employer, may agency na fair. So pag palagay mo yung agency mo, hindi mo maasahan, lumapit ka na talaga sa labor. Doon ka na humingi ng tulong, humingi ng advice ng tamang gagawin. Tapos kung na-corner ka na talaga na pababain ka na parang wala ka na agad malapitan ng tulong, tumawag ka ng police. Or sabihan mo siya na I will call the police. Or tumawag ka na ng police. Pag tinanong anong complaint mo, sabihin mo, pababain ka pero wala kang plane ticket. Sabihin mo hindi mo obligasyong bumili ng ticket mo, obligasyon ng amo mo yan. So, may reason ka. Kasi pag na-terminate ka dito or nag-break ka or kahit finish contract man na lalabas ka sa bahay ng amo mo na nadihado ka, pwede yan tumawag ng pulis. Fair naman sila dito Hindi naman yan agad papanig sa amo. Siyempre mag-iimbestiga din yan sila or magtatanong kung anong nangyari. So,
Yun. Kasi dati, may nakita ko na viral yun eh. Palabas na siya ng bahay, yung helper, kasi parang tinapos niya talaga yung contract niya yun eh. Hindi na siya nag-renew yata yun. Alam mo, nung palabas na siya, tsaka pa siya pinagbintangan na baka kinuha niya yung pera, na nawala, yung ganun. So, feeling niya parang alanganin siya doon. Kaya tumawag na siya. May pakiramdam siya na parang i-ano siya ba, ipitin siya, na baka i-blackmail siya or what, bago siya makalabas ng bahay. Bago siya lumabas ng bahay, tumawag siya ng pulis, nagpa-assist siya para walang may mangyari sa kanya bago siya lumabas ng bahay. Ayun, inimbestigahan. Nakalabas siya ng maayos sa bahay. Hindi naman, sabi naman ng amo, hindi niya naman daw sinabi na kinuha talaga. Tinanong niya lang daw. So, ganun, paano yung paalis na siya, tsaka pa tatanungin, di ba? So, yon ang sagot doon sa pabibili ng ticket. Yung amo ang bibili nun. I-check nyo sa kontrata na nasa kontrata yan. So, yung tinakot siya na ipa-blacklist siya, hindi yan basta-basta magpa-blacklist dito. Hindi yan pwedeng ipa-blacklist ka agad dito na wala kang kasalanan na mabigat. Hindi basta-basta na magsabi ang amo na ito si ano ipa-blacklist ko to. Hindi. Imbestigahan pa yan nila. Mayroon yan silang mga list kung anong nilabag mo na makonsider ka na blacklist. Pag ganun-ganun lang, hindi yan. Lalo na pag mag-break ka na hindi mo tinapos yung kontrata, hindi ka yan ipa-blacklist. Kasi siya uwi lang naman siya na hindi niya tatapusin ang kontrata tapos ipa-blacklist to siya na amo niya. Hindi yun. Hindi yan mangyayari. Unless may ginawa ka na labag sa batas nila dito. So, huwag kang matakot sis, hindi ganyan. Tinatakot ka lang yan ng amo mo. Ayaw niya lang yan na umuwi ka. Gumawa lang siya ng rason para matakot ka na hindi ka muna mag-break ng contract. Sa lahat ng gusto mag-break, kasi ang karamihan na rason nila is family problem. Yung may problema sa Pinas, yung ang bilis nilang mag-decide na mag-break kasi dala na yan ng homesick, dala yan ng stress sa trabaho, that may nangyari pa sa Pinas, sa pamilya mo, may problema. Parang doon nagtitrigger yung ano mo ba, yung eager ka na umuwi, yun. So, sa mga sis natin na balak mag-abroad or andito na gustong umuwi, ano lang muna, tiis-tiis lang muna. Kasi mahirap pag umuwi ka talaga, wala. Sayang yung pinunta mo dito. Sa reason lang kasi ni sis, may leukemia yung anak niya. So, parang ang hirap din bilang nanay, di ba? Pero hirap din kasi yan mag-decide financially kung mahirap din eh. Hindi ako makapagsalita kasi yung ang hirap din yan sa part natin bilang nanay, yung anak mo hindi malagaan. Pero yun lang yung problema, yung pag umuwi ka, mayroon kayang magsusupport financially sa anak mo kung ganyan may sakit, paano na lang. Pero mahirap din kasi yung ang sakit no na nasa malayo ka na yung anak mo gano'n na sitwasyon. So yun lang ang concern natin sa video na ito, kung sino ba talaga bibili ng ticket. Amo talaga yan, huwag kayong magpadala sa sinasabi nila. Amo yan kasi kahit nasa Middle East, amo talaga yan ang bibili ang sasagot o bibili ng ticket mo papunta at pauwi sa abroad. So, wag na kayong malilito.